Alhamdulillah wa afdalu salatu wa atamu taslim ala sadiqil wa'dil amin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi qala fi muhkami tanzilih ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. نحمد الله سبحانه وتعالى بهداية الإسلام وبإنذار ما قال الله سبحانه وتعالى لنا ولنبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلم ماذا كان في السابقين وكيف كانوا هؤلاء عذبهم الله بالفاحشة والمنكر. أيها المشاهدون أيها المسلمون هيا بنا شاركوا معنا ونتناول سويا في هذه اللحظة أن نذكر في بعض القصص التي لعل ينفعنا جميعا، ألا وهي قصة لوط عليه الصلاة والسلام. Mga mahal na kapatid sa Islam, alhamdulillah at tayo ay lubusang tunay na palagian na nagpapasalamat sa Allah sa Kanyang gabay sa atin sa Islam, sa Kanyang mga salita sa Quran, patungkol sa mga kwento ng mga nauna na siyang dapat ito ay magbibigay aral at pukaw sa bawat isa sa atin. Para matunghayan at malaman natin ang kwento ng mga nauna kung bakit at anong paraan at bakit sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang pagiging pabaya, pagsunod sa sarili at pagsunod kay Satanas. Katotohanan, ito ay aral at ito ay babala sa bawat isa sa atin sa ating buhay dito sa mundong ito. Alhamdulillah sa gabay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam. Ngayong hapon mga kapatid, samahan ninyo ako at samahan nating lahat sa mga maikling oras na ito ang kwento sa isa sa mga kwento ng propeta na kung saan siya mismo ay pinag-utusan sa mga tao na lumagpas ng guhit, naging makatampalasan sa Allah, sinunod ang sarili at sinunod si Satanas at nagpariwara dito sa mundong ito at kung bakit naman sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng matinding parusa dahil sa kagagawang kalapastangan na karumal-dumal at paglabag sa batas ng Allah na inilagay nila ang daan sa maling paraan, na ito ay ang kwento sa pamayanan ni Propeta Lut alayhi afdalu salatu wassalam. Wa man huwa Lut alayhi salatu wassalam? Kana Lut alayhi salatu wassalam muasiran li Ibrahim alayhi salam wa huwa ibnu akhihi wa kana Ibrahim alayhi salam yuhibbu Lutan hubban shadida. Si Propeta Lut alayhi salatu wasalam, nawa ang pagpapala at habag ng Allah ay mapasa kanilang dalawa, ay siya ay sa kapanahunan ni Ibrahim. Na si Ibrahim ay tiyuhin ni Propeta Lut dahil siya ay anak ng kanyang kapatid. At si Propeta Ibrahim ay mahal na mahal niya itong si Propeta Lut alayhi salatu wasalam. Amana Lut bi ammihi Ibrahim alayhi salatu wasalam wa hatada bihadihi wa sara ala dirrihi kama dzakara Allah subhanahu wa ta'ala.
wa amana wa sara ala dari rabbih kama dzakara Allah subhanahu wa ta'ala fil Quran fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. At naniwala sa kanya, unang tumanggap at tumalima sa turo ni Propeta Ibrahim ay ang kanyang asawa na si Sarah at sumunod si Lut na kanyang pamangkin. At sinabi niya na ako ay patungo sa paglalakbay sa aking Panginoon, ang tunay na makapangyarihan at tunay na maalam at mahabagin. Wa kharaja Lut alayhi salatu wasalam min ardi Babil fi Iraq. Si Lut alayhi salatu wasalam, alam natin noong unan nakuha natin ang kasaysayan ni Propeta Ibrahim. Saan siya galing? Original? Si Ibrahim? Sino nakaalala? Sa Canaan? Hindi. Nadaan lang sila sa Canaan, sa Palestine, sa Sham. Very good. Sa Mesopotamia, sa Iraq. Yan ang original na kung saan nanggaling si Ibrahim. At ganun din si Lut. Min ardi Babil fil Iraq. Siya ay galing din siya sa Babil na tawagin sa Iraq. Maaamihi Ibrahim kasama ang kanyang tsuhin na tabi'an ala dinihi muhajiran ma'ahu ila Sham, at siya ay kasama na naglakbay papunta sa lugar ng Sham. Thumma madaw ila Misr, at sila rin ay napadaan at pumunta sa Misr. Thumma adaw ila Sham, at sila rin ay muli bumalik sa Sham. Fanazala Ibrahim al-Palestine wa nazala Lut ila baldatin ma yusamma al-Urdun. Nung pagbalik nila, si Ibrahim ay bumalik sa Iraq. Fanazala Ibrahim fil Palestine wa nazala Lut alayhi salatu wasalam fi baldat ma yusamma Urdun. Sa Urdun ngayon, yung nakikita natin. Ang kwento patungkol sa kaganapan sa kasaysayan na nangyari sa mga pamayanan ni Propeta Lut ay ito ay sa pagitan ng lugar ng Palestine at saka sa Jordan ngayon. Pero mas malapit siya sa Jordan. Ito yung lugar na kung tawagin ay Sadum sa lokal Arabia, was Sudum sa tawagin sa English o Tagalog. Haqqan innahum innahum qaumun su. Katotohanan, ang mga pamayanan na pagsubok kay Propeta Lut alayhi salatu wasalam ay sila yung mga pinakamasamang nilalang sa kapanahunan na yun. May kanya-kanya silang mga kategorya. Bakit? Wastaqarra Lut alayhi salatu wasalam bimandinati Sudum aw Sadum wa kana ahluha dawi akhlaqin fasida. Ang mga taong dito na nabubuhay dito sa Sadum ay mga taong kalapastangan ang kanilang pinagkakagawa. Walang hiya. Mga taong hindi mo maipaliwanag sa kapanahunan dahil hindi nila ginagamit ang tamang pagkalika sa kanila ng Allah. Ang kanilang puso't isipan, ang kanilang isipan na ginamit sa mali, wala yafqahunahu, wala lahum a'yunun la yubsirunaha, walahum adhanun la yasma'unaha li'annahum la yuriduna nasihatin minar rajulin aqil. Hindi kailanman sila nakikinig sa gusto nilang makinig sa anumang uri ng payo ng mga taong nagbibigay ng payo sa kanila. Kaya siya, si Propeta Lut, ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging propeta sa lugar na kung tawaging Sadum. Bakit, mga kapatid? Dahil dito naganap ang mga uri ng klase ng mga taong ito. Una, anong taong mga ito? Haula'in nas la yatafaqqahuna wa hum ala ma'asiyatillah. Hindi nila ginagamit ang kanilang tamang pag-iisip
at sila ay sumusunod sa kagustuhan ng paggawa ng mga kasalanan. Wala yatanahawna an munkar fa'aluh, at sila, yaong mga tao na hindi nagpapabawal ng mga kasamaan, ba't datapwat ito'y kanilang ginagawa. Nakikita nila yung munkar, ginagawa nila. At hindi sila nagpapabawal. Halabira. Yan ang nangyari sa mga taong haulai akbahahumullahu fi hadal ard. Munkarin fa'alu wa kanu min afjarin nas. Sila, yaong sa mga tao na yon, na pinakamasidhi, na pinakamasamang mga tao. Wa akbaahum siratuhum, napakapangit, napakamasama ang kasaysayan na nangyari sa kanilang buhay. Wa akbathahum siratuhum, na ito ay kailanman ay hindi maililibing sa limot sa mga nagawa na parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ito. Limada? Lihanu haula min sifatihim yaqta'una tariq. Ang mga gawain ng mga pamayanan ni Propeta Lut alayhi salatu wasalam ay sila ay hinahadlangan nila ang mga daan. Ito yung isa sa mga kanilang mga katangian. Hinahadlangan, inaarangan nila ang mga daan at kinukuha ang anumang ari-arihan ng sino mang nadayo na dumaan sa kanila. وَيَخُونُونَ الرَّفِيقَ, at kung sino ang kanilang mga kasama, sila mismo ay nagsisira-siraan at nagtataksil-taksil sa bawat isa sa kanila. Hindi pagkakatiwalaan ng bawat isa sa kanila. وَيَتَرَبَّسُونَ لِكُلِّ سَرٍّ, ibig sabihin, lahat sila sa pamayanang ito ang kanilang mga gawain, nag-aabang sa kung sinong mabago na dayo sa lugar na ito para tuklasin at alamin kung anong meron sila at aagawin ito sa kanila. Fajtami'una alayhi min kulli hudubin wa su'ub, at sila ay nagtitipon-tipon at tinitignan at pinapahiya ano ang ginawa nila dito sa mga taong ito na napadaan lamang sa kanila. Tignan niyo yun mga kapatid, ano yung tawag dyan ngayon? Mga tulisan. Sa Amuat, tawag tulisan. Ano yung ngayon? Yung mga the Pirates of Caribbean. Ang tawag doon yung mga kwandot? Mga pirata. Sobra pa sa mga pirata ang ginagawa ng mga taong ito. Thumma yatrukunahu bidanbin hadda, at iniiwan sila at pinapahiya. Wa yabkuna diya al-malihi, at natutuwa sila sa anumang ginawa nila, sa pabaya nila sa pagkagawa, at kinukuha ang anumang pinag-iwanan na yaman ng mga ito. La yurdihimu dhalika ad-din, la yurdihum an dhalika anid-din. Kailanman, anong relihiyon o anong paniniwala nila, hindi kailanman ito magbibigay ng benepisyo, na tulong o di kaya payo sa kanila. Dahil wala silang relihiyon. Maski mayroon silang relihiyon, hindi nila sinusunod. Wala yasudduhum haya, at yung haya sa kanila, hindi iyon uso sa kanila. Dahil sila ay walang mga hiya. Laysa lahum muru'ah. Samranaw na keruruan sa bangsa, siputa na bangsa na kaya na imana miya liwata na biteng. Mga walang hiya. Hindi ginagamit ang puso't isipan at wala silang pakialam kung anong sabihin ng kahit sinong tao. Fa'arsalallahu lahum man Lut alayhi salatu wasalam litablighi da'watil Islam lina'budallah subhanahu wa ta'ala. Sambahin ng Allah ang tunay na nag-iisang Diyos. Dahil ang lahat ng mga propeta, ang kanilang mga turo ay ang kaisa ng Diyos at ito ang tauhid, at sabihin sa mga taong ito ang anumang mga gawain ninyo na nakakahiya, na hindi katanggap-tanggap ng puso't isipan at hindi katanggap-tanggap ng madla at sa lupain na ito, sa paglikha ng Allah sa inyo kung ano ang saan nyo dapat gagamitin, ang anong dapat nyo gamitin, at inilagay nyo sa tama, at ginagamit nila ang kanilang mga kapwa lalaki sa kapwa lalaki na waliyaudu billah. Ganun din, hindi lang lalaki sa lalaki,
babae sa babae. Pinangingibabaw nila ang kanilang desires. Ano ba yung desires sa Tagalog? Ang kanilang pagnanasa, init ng katawan, kaysa sa babae na nilikha ng Allah para sa kanila. Wala yun sa kanila. At dito sila sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum unasu yatataharun. Ika, dito, ayaw nila na may mga tao na iba sa kanila na nagpapaiba o nagpapasikat o nagmamalinis. Ang gusto nila, ikaw kabilang sa kanila. Waliya'udhu billah. Mayroon nga bang lugar ngayon na ganun din? Na kung hindi ka kabilang sa kanila, umalis ka dito. Hindi ka kabilang. Kami, gusto namin ito. Bakit? Samahan, federasyon. Na kami lang ang bagay. Malinis ka? Roh. Anta mafihina. Wa haula sifatuhum hakada. Gusto nila, kung sino nagmamalinis kuno, umalis. At ayaw namin. At ang gusto namin, kung sino ang amin kasundo. Kung sino ang kaparehas namin ng layunin. Waliya'udhu billah. Bal stamarru ala halihim. Patuloy pa rin ang kanilang paggawa ng mga karumal-dumal na mga gawain. Ito nakita natin. Laqad da'ahum Lut alayhi salatu wasalam ila ibadatillah. Unang turo ni Propeta Lut alayhi salatu wasalam ang sambahin at maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Dahil ang tao, kahit anumang kasalanan, kahit anumang karumaldumal na ginagawa na masidi niya patungkol sa pagiging suwail sa Allah, pag naniwala sa Allah, nagtauba sa Allah, maaari makadepensa at makatulong sa Kanya sa paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Pag pumasok ang iman sa pananampalataya ng isang tao, dahil ano ang silbi ng pananampalataya, paniniwala mo, pagdarasal mo, kung ito rin na hindi makakapagpigil sa kasamaan ng sarili mo at kagustuhan mo, sa sarili mo at kagustuhan ni Satanas na imong sinusunod. وَنَهَاهُمْ عَنْ تَعَاتِ الْفَوَاحِشِ. Sabi ni Nuh at sabi ni Lut alayhi salatu wasalam, pinagbabawal ko sa inyo, mali ang ginagawa ninyo, hindi tama itong mga pinaggagawa ninyo, wa ityanu dhukur wa qat'is sabil, at ang pagputol nila sa natural na paglikha ng Allah na ang lalaki ay para sa babae at babae para sa lalaki, pero inilagay nila ito sa mali. Walakin al-faj'ata kanat kabira. Mas sobra pa at masidi ang ginawa nila. Walam yastajibu li da'watihil haqq. Ni isa o kahit sino sa kanila ang naniwala kay Propeta Lut. Akhriju ali Lut. Akhrijuhum innahum unasum yatataharun. Ilabas yan dito dahil sila yung mga taong nagpapalinis kuno. Hindi yan ang gusto namin. Walam yu'minu bida'wati Lut. Walang kahit sino man naniwala sa da'wa ni Lut. Walam yu'minu minhum illa rajulun wahid. Walam yatruku manahu anhu. At kahit sino, hindi sila nagpapapigil sa anong gusto nila. Balstamarru ala halihim, at sila ay patuloy na ginagawa nila ano ang kagustuhan ng kanilang sarili. Wa gharaqu fi ghiyabihi dalalatihim, at binulag sila ng kanilang mga sarili. Na itong nakikita nila sa kanila ay norms at hindi tabu. Ang norms, zuyyina lahumu syaitan su'u a'malihim. Si Satanas ay ginawa sa kanila ang kanilang mga gawain na ito nakasidhi-sidhi, na hindi katanggap-tanggap, na gawain na maski ang mga hayop ay hindi ginagawa, ginawa nila sa sarili nila na normal. Ustad, nangyayari na ngayon yan. Normal na nga eh. Ikinakasal sa Pilipinas, ang lalaki, si lalaki. Si Juan at saka si Pedro. Si Maria at saka si
Maria Makiling. Nasaan ang tamang pag-iisip, mga kapatid? Antayin natin. Anong parusa? Waliya'udhu billah. Wahammahum yasta'jilun al-adhab. Ang problema pa sa mga taong ito, hinahamon nila ang mga propeta. Anong parusa? I'atina bi'adhabin alim. Anong sinasabi mo na hinahamon mo at tinatakot mo sa amin, Lut, na sinasabi mong mga parusa na yan? Sige, papuntahin dito ang parusa. La hawla wa la quwwata illa billah. History repeats itself. Have you not come across the stories of Prophet Idris, Prophet Nuh, alayhi salatu wasalam, and Prophet Ibrahim? All of those people, previous generation, they challenged their prophets. And they asked them, where is the punishment of your Lord? Yalla, ayatin na biha. Ngayon, sila, parehas din sila. Ganun lang, inuulit lang yung history, ganun din sila, ipakita sa amin ang parusa. Hindi ko alam, sa kapanahunan natin ngayon, siguro walang ganun. O meron ba? Wala akong narinig. Meron ba? Sige nga, saan ang parusa ninyo? Wala. Alhamdulillah, nagsasabi tayo, nakatakutan ninyo ang Allah, ang parusa ng Allah. Yun nga, natatakot yung iba nagtatawba. Rabbin surni alal qawmil mufsidin. Sa'ala Lut rabbahu an yansura ala haula'il qawm al mufsidin. Si Lut, alayhi salatu wasalam, nanalangin sa Allah. Ya Allah, ilayo ako sa mga gawain ng pamayanan na ito. Bakit ako ipinadala sa pamayanan na ito? Alhamdulillah, si Propeta Lut ay hindi siya katulad ni Propeta Yunus. Si Propeta Yunus, inshallah, makukuha pa natin yung istorya niya dito, na ang sa kanya naman ay yung lugar niya, alam niya na batid niya na darating na yung parusa ng Allah at siya ay taadjala. Umalis na siya. Ayaw niya na mapahamak doon. Umalis na siya doon. So, ano nangyari? Yun, sinubukan siya ng Allah na pinakain siya sa balyena. At subhanallah, anyway, ibang aral yun. Punta natin dito dahil yung oras natin, sayang. At siya, وَيَقْعَ بِهِمُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, dahil darating ang parusa na inaantay ng mga ito, ang mga taong ito. وَطَلَبَ مِنْهُمْ أَنْ يَجْزِهِمُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ wa anadihim, at siya ay nanalangin at nagsabi sa kanila, umalis kayo, magtauba kayo, magbalik loob kayo sa Allah, wag niyo yan sundin, wag niyo yan gawin. Qala al-mufassiruna fi hadi wa hala wa wala Ibrahim, qala al-mufassirun lamma kharajat al-malaikatu inda Ibrahim wa hum Jibril wa Mikail wa Israfil aqbalahum hatta ataw ardas sudum. Bago ito mangyari, hinamon nila si Propeta Lut sa parusa, ang anghel na tatlong ito, si Jibril, Mikael at Israfil, bumisita sila kay Ibrahim. Nasaan si Ibrahim? Sa Palestine. Nasaan itong si Lot? Sa Sadum, sa lugar na Ordon. Malapit lang. Sabi na pagbatid ni Propeta Ibrahim na itong mga malaika ay papunta doon dahil para parusahan ang mga ito. Pero si Ibrahim, innahu lahum rusul, innahum lahum Lut. Nandyan si Lut, nandyan ang propeta, nandyan ang alipin ng Allah. Pero wala, dahil ang mga malaika ay lumingon kay Propeta Ibrahim na alam namin ito. Nahnu na'lamu bidhalik. Alam namin na may propeta dyan. Ngunit, hindi dahil siya ay propeta, ay paparusahan. Paparusahan lamang ang tao na sila ay patuloy na gumagawa ng mga masiding kasalanan. Wallahi, ya haulahi ma'a'lamu ala wajhil ard ahlu baldatan akhbathu min haula. A'udhu billah. Sinabi dito, ang nangyari kasi, nung dumating na itong mga tatlong mga anghel na nagkatawang tao, dahil alam natin ang mga anghel nagkakatawang tao. Istorya sa
kay Omar ibn al-Khattab, na dumating sa kanila ang isang rajulun la ya'lamu ahad, walang nakakaalam sa kanya. Ito si Jibril. At yan ay kagustuhan at kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dumating sila doon sa lugar na pinagkukuhanan nila ng tubig doon sa lugar sa Sadum. Bago magmagrib, mabayna adh-dhuhr wal asar. Sa pagitan ng dhuhr at saka asar, dumating itong mga tao doon at nakita ng mga anak ni Propeta Lut na mga babae. Sabi ng mga mufassir, ang anak niya ay 3 na babae. Yung iba nagsabi 2. Nung nakita nila ito, na napakagandang mga lalaki, ang mga 3 mga nandoon, nagsabi sila, ano ang aming, una nagtanong yung mga lalaking yun, yung mga anghel. Sabi nila, mayroon ba kaming matutuluyan? Sabi niya ng mga anak ni Propeta Lut, masasagot namin kayo, antahin nyo lang nyo kami dahil sasabihan namin ng aming ama para sa inyong hiling at katanungan dahil sila rin ay nangangamba na ang gawain ng mga ito, ang kanilang pamayanan ay kung kahit sinong mga dumarating na mga turista, dumarating na mga dayo ay pinapahamak at kinukuha ang lahat ng ari-arian at pinapaslang at pinagpagsamantalahan. Kaya dumiretso sila kay Propeta Lut at nagsabi na may mga kalalakihan na dumating doon, mapanganib ang kanilang buhay. Kaya dumating agad si Propeta Lut alayhisalatu wasalam sa kanila para protektahan ang mga ito at sinabing, huwag kayo umalis muna sa oras na ito maliban sa kayo ay umalis na ba after maghrib dahil kayo pag nalaman ng mga taong ito na mayroong dayo, may ibang dayo na napunta ngayon dito, lulusob sila dito, Allah Akbar, parang mga aswang. Kinatatakutan. Alam yung mga pelikulang aswang na, pasok na kayo kay dating ang mga aswang. So, kumakain ng hilaw. Huwag muna kayo, sabi ni Propeta Lut, alayhisalatu wasalam, umalis kayo, papunta at ako ay gagawin ko kayong bisita dito sa aking bahay, pero after maghrib kayo umalis, takip silim ng gabi, walang nakakaalam, walang nakakakita. At sumunod ang mga ito sa kay Propeta Lut at umalis sila. Dahil ang sinabi niya, wallahi, ya haula, ma'aalamu, ala wajhil ardi ahlu balda, akhbathu min haula. Dahil katotohanan, sabi niya, sumusumpa ako sa Allah, wala akong napag-alaman na napakasamang nilalang na mga pamayanan ay ang pamayanan na ito. Kaya huwag kayo ngayon umalis, sabay-sabay tayo after maghrib. Thumma masya qalilan, at umalis sila ng paunti-unti hanggang ito ay magtakip silim. Thumma ada dhalika alayhim hatta karrarahu 4 marrat, at sinabi ito na nagbibigay siya ng babala na huwag nyo itong gawin. Paniwalaan ninyo ako at sundan ninyo ako dahil may kapahamakan ang mangyayari sa buhay nyo. Wa kanu qad umiru an la yuhlikuhum hatta yashhadu alaihim nabiyuhum bidhalik. Dito, ang mga anghel na ito dumating para parusahan ng mga ito. Ang kaparusahan sa mga gawain ng kaum Lut. At si Propeta Lut alayhisalatu wasalam ay nangangamba dahil hindi pa niya alam kung ito nga ba ay mga propeta. Hindi pa niya yung napagbatid at napag-alaman. Pero sa kagagawan ng kanyang asawa, walang may alam. Sumunod sila kay Propeta Lut, naparating sila sa bahay nila, walang may alam na may dayo at mga bagong turista na nandoon. Walakin imra'atu Lut tadullu qawmu ala idya fi zawjiha. Ang asawa niya, siya ang tumatawag sa kanilang mga pamayanan na may bagong bisita, si Lut, ang aking asawa. Anong tawag doon? Bugoy. Bugoy ba yun? Hindi, bugoy, ano tawag doon? Bugaw. Astagfirullah. Mismo ang asawa ang naging bugaw. Ha? Sobra pa sa Marites, bro. Dahil itong gagawin nila karumal-dumal. Teka lang. Nakalimutan natin banggitin si Propeta Lut alayhisalatu wasalam, nung sumasama siya kay Propeta Ibrahim, binata pa siya. At nung napunta siya sa Sadum,
ay siya ay nag-asawa mula sa kababaihan ng pamayanan ng Sadum. Kaya hindi rin may pagkaila na talagang taksil ang kanyang asawa. Ang sabi ng mga pantas, laysa khiyanatun fi zawjiha, walakin khiyanatun anid din. Ang mga asawa ng mga propeta ay hindi sila nagtataksil sa kanilang mga asawa. Kailanman. Walang napabalita. Maliban na lamang sa pinabalita sa kapanahunan ni Propeta Muhammad, si Aisha, sa pamamagitan ni Abdullah, sino itong isang traidor na murtad, na, sa Abdullah as-Salum, na siya ang nagpabalita na pinatutuhanan ng Quran na hindi totoo ang balita patungkol kay Aisha. At ito ang isa sa mga matutunghayan na ang Quran ay ikinuwento at prinotektahan ang pamilya at kabutihang babae ni Aisha. Ngayon, ito si Propeta Lut, nag-asawa siya sa mga pamayanan ng Sodom. Kaya kakampi siya. Balagha Lut wa diyafatuhu baytihi wa fi manzila habatat duyuf. Dumating ang kanyang mga bisita at magandang pagtrato ni Propeta Lut ng kanyang mga anak, pati ang kanyang asawa daw, pero traitor ang kanyang asawa. Wahabat ad-duyuf, at nag-iisip siya, paano ito malalaman ng aking pamayanan na mayroong bisita ang aking asawa. Nazala haula'i alladhina an'ama Allahu alaihim bihusnil hujj. Dumating na ang mga anghel sa bahay niya na napakaganda. Jamalul ashkal, wala pang mabuting na mga magandang mga lalaki na dumating doon maliban sa mga ito. Lam yakun hunaka fil qaryati may ya'lamu biqudumi haula ghayra Lut wa imratahu wa bil idafati ila ibnatiha. Walang nakakaalam kung sinong may bisita na dumating maliban kay Lut, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Walam yash'ur biduyuf ahad min ahli al-qarya. Kailanman ang mga taong ito ay wala rin nakaramdam na mayroon nga bang bisita si Propeta Lut alayhi salatu wasalam. Walang nakakaalam. Syakarallahu Lutan rabbahu wa hamida ala dhalik, at nagpasalamat si Lut sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi na pag-alaman ng mga kanyang pamayanan. Ra'atim ra'atu Lut haula'i dhuyuf junna jununaha. Nakita ni asawa ni Lut ang mga bisitang ito na unang pumasok sa kanyang isipan ay paano ito malalaman ng mga pamayanan. Subhanallah. Pasalamat kayo mga kapatid at hindi kayo biniyayaan ng asawa na suwail at kalaban ninyo. Kung ang asawa ninyo ay masunurin sa inyo, pasalamat kayo sa Allah. Wallahi. Kung asawa ninyo ay hindi pasaway at hindi nagtatraidor sa inyo, pasalamat kayo sa Allah. Dahil nakapag-asawa ka nga ng maganda, sexy, artista, pero traidor. Anong mapapala? Anong silbi? Diba? Mada taf'alu litukhbira qawmaha sayyidu thamin wa sakunu manzilataha indahum kabira. Dahil ito, pag pinaalam niya sa kanila, magiging kilala at lalong tanyag at itataas ang angkat ng asawa ni Lut. At mas gusto niya yung mapamamayanan niya. Pamayanan niya kaysa mismo kay Propeta Lut alayhi salatu wasalam. Wa min khilalil ahdath yabdu anna ad-duyuful ghuraba alladhi yufidu ala sudum yufduna ala sudum kanu yanziluna inda Lut alayhi salatu wasalam. At noong ito na ay naganap, isa sa mga tiknik ng kanyang asawa, at hindi man siya dumating doon para ipabalita sa kanya, ay siya ay nagluto na kung saan mayroon na pala silang sinyales sa mga kanyang pamayanan. Pag nagluto ako na may apoy, na may makita niyong pula, na may abo, na may ganyan-ganyan, punta kayo sa bahay, bakit pa ako nagluto ka? Mayroong bagong mga bisita. La hawla wala quwwata illa billah. Kung asawa mo yun, Adam, anong gagawin? Ha? Bro,
La hawla wa la quwwata illa billah, man qabbalaha imra'atu Nuh. Katulad dito ng asawa ni Propeta Nuh alayhi salatu wasalam, na hindi rin naniwala sa kay Propeta Nuh. Wa daraballahu imra'ata, ano yung sa aya sa Quran? Wa daraballahu imra'ata salihaini iduhuma. Ang aya na ito patungkol sa ang nagbigay ng paghalimbawa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta na mabubuti na ang kanilang mga asawa Iswail. Asawa ni Propeta Nuh at saka asawa ni Propeta Lut alayhi salatu wasalam. Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a. Ito yung aya. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagpabalita patungkol sa mga asawa ng mga propeta na hindi masunurin sa kanila. Ang asawa ni Nuh at saka si Lut, na ito ay kanyang mga alipin, min ibadina salihin, at naging taksil ang kanilang mga asawa sa kanilang mga asawa sa pagtataksil sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'a qaumuhu yuhrabuna ilayhi. Dumating na mga kapatid ang inaantay nilang parusa. Bisurati riyah intashara al-khabar fil qarya kantisharu naru fi al-hashim. Nabalita na ang balita na walang internet, pero grabe ang pagsabog ng balita sa katulad ng pagsunog ng isang apoy sa isang kahoy na nagliliyab, naglalablab at hindi mapigilan ang pagliyab ng apoy. At ganun ang nangyari sa balita na yun. Nagtipon ang mga ito at ang kanilang mga ruasa o kung sino yung mga astig sa kanila, at gusto nilang kunin ang bisita ni Propeta Lut. Watarakal bab, at sila ay kumatok sa mga pintuan. Ano ang yung tinatago dyan? Meron kang balita, wakal gisulti sa mo astagfirullah. Meron kang bisita dyan, itinatago mo. Tinatago mo. Bakit? Ya qaumi haula'i banati. Subhanallah, tignan niyo ang isang propeta. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang bisita. Mga kapatid, maganda ang tafsir dito minsan ng mga pantas. Ang sabi nila, isa sa karapatan ng bisita mo ay ang protektahan mo siya. Pag may pumunta sa'yo na bisita mo na pinatuloy mo, huwag mong hayaan na siya ay mapahamak. Karapatan niya yun sa'yo. At yun ang pagtatanggol ni Propeta Lut alayhi salatu wasalam. Ya qawmi, haula'i banati, hunna atharu lakum, fattaqullaha wa la tukhzunani fi dhayfi, alaysa minkum rajulun rashid? O aking mga pamayanan, ito ang aking mga anak. Dalawa ang tafsir dito ng mga pantas. Haula'i banati, sinabi sa kaulul awal na sinasabi ni Propeta Lut, ito ang aking mga anak na babae. Kung sinong pipili sa inyo na magugustuhan niya, halal sila sa inyo. At huwag lalaki ang patulan ninyo. Fattakullah, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tukhzuni, huwag niyo akong ipahiya. Itong sa aking mga bisita, ang anumang inyong gagawin, wala ban lang isa sa inyo na lalaki na may matinong pag-iisip. Sa inyong gagawin na ito na karumalduma, sabi ng isa sa mga mufassir ng minahadhil aya, sinabi niya, haula'i banati, ibig sabihin, mayroong mga kababaihan sa inyo, na halal sila sa inyo. Nilikha ng Allah ad-dhakar lil-untha. May daanan na doon idadaan. Yun ang dapat pagkakalagyan. Bakit ninyo lumalagpas sa guhit at hindi ito ang dapat ninyong gawin? Laqad kana ya'wi ila ruknin shadid. Qala law anni li bikum quwwa. Awi ila ruknin shadid. Maganda yung tafsir dito ng mga pantas. Sabi nila,
kung ako lamang, dalawa eh. Sabi niya dito, kung ako lamang ay mayroong lakas para ipagtanggol ko ang aking mga bisitang ito, ilalayo ko sila sa inyo. Sabi sa isa, sinabi niya ito sa kanyang mga bisita. Ako ay nangangamba sa inyong kaligtasan. Kung ako lamang ay mayroong lakas, law anna li bikum quwwa, mayroon akong lakas na inyong may tutulong para dito sa maprotektahan kayo dito sa mga taong ito na mga karumaldumal ang kanilang ginagawa, ililigtas ko kayo sa kanila. Faltafat ilayhim yatamanna an law kana ahlu quwwa fayajidu bihim quwwa. At siya ay humihiling na sana mayroon man lang akong lakas para maprotektahan kayo. Hindi na ako makapagpigil sa dami nila, sa pagkakaisa nila na pumasok sa aking pintuan. Isa pang istorya rito mga kapatid, giniba pa ang pintuan at pumasok doon sa bakod. Dahil ayaw buksan ni Propeta Lut. Dahil alam niya ang gagawin nila sa mga taong ito, sa kanyang mga bisita. Gagamitan ng kuwa. Kasi yun nga yung mga ano nila, di ba? Yung mga bisita, mga pirated, kahit anong kukunin nila. Gagamitan nila ng lakas. Qalu ya Lut, inna rasulu rabbika la yasilu ilaik. Nagbigay ngayon ng magiging mahinahon ka, Lut. Dahil nangambad na si Lut. Sugo kami ng iyong Panginoon. Huwag kang mabahala. Kami ang bahala. Allahu Akbar. Subhanallah. Kung ikaw ba naman ng ganyan, anong sasabihin mo? Kalas. Ang mga propeta, maliban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya lang ang propeta na hindi humiling sa Allah na ya Allah parusahan ng mga taong mga swail. Ngunit ang mga nauna sa kanyang mga propeta, dahil sa kalapastangan, karumal-dumal na walang hiya, na paglabag nila sa batas ng Allah at hindi paniniwala sa Allah, humihingi mismo direkta ang mga propeta, ya Allah, dumating sa kanila ang mga parusa. At yan, nasaksihan ni Propeta Lut, paano dumating ang mga uri ng mga parusa na dumarating sa kanila. Ngayon mga kapatid, qala Allah subhanahu wa ta'ala, fasri bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadan illa imra'ataka innahu musibuha ma asabahum inna maw'iduhum subh alaysa bis-subh biqarib. Ang tafsir dito ng mga pantas, sinabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Lut at sinabi ng mga anghel na ito na magmadali kayo at kasama ang iyong pamilya, mga anak mo at asawa mo, na umalis kayo ng gabi bago mag-umaga at hindi kailanman ang isa sa inyo ay titingin o lilingon sa kanyang likod kung anong parusa na darating sa kanila. Ha? Bakit? Kasi mga kapatid, dahil sa masidhing parusa na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kaum Lut, yung mga aso na nandoon sa kalupaan at pati na rin ang mga dik, yung mga manok na yun, ang kanilang pagtilaok o ang kanilang pagkatakot, pangamba sa nangyari, narinig ng mga anghel sa kalangitan. Sa sobra nakatakot-takot na pangyayari na parusa na naganap sa kapanahunan nila. Sa nangyari sa mga kapanahunan na ito. At walang lilingon sa kahit sino sa inyo illa imra'atahu. Sa isang aya, illa imra'atahu wa kanat minal ghabirin. Ano bang sinabi ng Allah sa Suratul A'raf?
179. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun. Wama kana jawaba qaumuhu illa an qalu akhrijuhum innahum unasun yatatahharun faamtarna alayhim matara fanzur kayfa kana aqibatul mujrimin. Alalahanin niya Muhammad nung sabihin ng aming alipin na propeta na si Lut sa kanyang pamayanan, o kayo na mga kalalakihan, nangingibabaw sa inyo ang inyong paggamit sa inyong kapwa-tao kaysa sa mga kababaihan. Innakum antum musrifun, kayo ang mga tao na lumagpas sa guhit. Sa isang aya, sabi dito, ma sabakakum biha min ahadin minal alamin. Walang naganap na ganitong uri ng kasidhing kasalanan na naganap sa mga propeta maliban sa kapanahunan ni Propeta Lot. Hindi ito naganap sa mga nauna. At mga kapatid, tignan nyo ang aya sa Quran. Babala ito sa atin lahat. Sa lahat ng mga nakikinig na nangigibabaw ang kanilang sarili sa paggawa ng kasalanan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Wallahi, dito pala masidi ang pagiging ghafil. Ma'man al-ghafil. Al-ghafil, yung mga pabaya. Yung sinusunod ang sarili. Yung wala siyang pakialam. Yung hindi niya ipinapasok at iniisip ano ang pinag-uutos sa kanya ng Allah at anong mga babala na ipinagbawal sa kanya, ginagawa niya. Ghafilun. Sabi ng Allah, walaqad dara'na, katotohanan, itinalaga namin sa impyerno na marami na mahuhulog, mahahantong dito sa mga jin, sa mga engkanto at karamihan din sa mga tao mula dito sa mga jin at mga engkanto na sila ay hahantong sa impyerno na nagliliyab na apoy. Lahum qulubun la yafqahuna biha, dahil mayroon silang mga puso na hindi nag-uunawa, hindi nag-iisip. Mga kapatid, ginamit dito ng Allah ang puso, hindi nag-isip. Bakit? Dahil ang pusong ito ay, ano? Siya ang nagdidikta at siya ang nakakaramdam na inuutos niya sa utak, ang utak ang magsasabi, ito ang gawin mo. Makakaramdam ang puso ng pagmamahal, ng takot, ng pangamba. Ito ang una, makakaramdam, makakapag-isip, hindi ito iiral, at hindi iiral ang utak hanggat hindi magutos ang puso na makaramdam. Hindi nila ginagamit. Wala silang nararamdaman, wala silang takot, at mayroon din silang mga mata na banga bulag. Nakakita nila, alam nila ang katotohanan, patuloy na gumagawa ng mga karumaldumal at kasalanan at kalapastangan sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtatambal sa Allah, alam nila ang kasalanan, tuloy-tuloy na ginagawa. Fahishata, mamaan al-fahishata wal munkar. Ang sabi ng mga ulama magkaiba. Al-fahisha, mga gawain na la'amalu sirriya. Mga gawain na ito ay mga sekreto na gawain karumaldumal na ayaw mo na malaman kay Chino. Ngunit alang munkar, asyaddu minha. Dahil ang munkar ay ang mga kasalanan na lantaran na ginagawa na lahat ng tao tinitignan. Walang pakialam. Sige, manood kayo. Katulad dito ngayon sa Facebook. Mga tao na mga walang hiya, walang mga mudo, na kung ano ang kasalanan na ginagawa niya, pinapakita sa buong mundo para magpistahan. Balhum adal.
Sabi ng Allah, walahum adhanun la yasma'una biha. Meron man silang mga pandinig, meron silang mga tainga, pero mga bingi na hindi makarinig. Kaliwali. Lut! Hindi yan ang gusto namin. Ayaw namin ng payo. Wallahi bro, matakot ka sa Allah. Kung may mga ustad, may mga ulama, may kahit sino, magulang mo, kapatid mo na nagsasabi tayo, nagbibigay sa iyo ng pangaral, makinig ka. Lalong-lalo na kung ang pinag-usapan ay patungkol sa Quran. Kung may dumarating sa inyo ng mga ulama, may mga leader kayo na dumarating sa inyo, bawal ang droga, bawal ang marijuana, bawal ang sadiki, bawal ang panunood lang masama, makakasama yan sa inyo, bawal ang sigarilyo, bawal yan. Tapos sasabihin mo, kaliwali, umalis ka, ayaw namin yan pakinggan. Babala sa mga tao na sila na ayaw makinig sa mga parangal ng mga taong ito. Masiding parusa na darating, hindi mo man maramdaman dito sa mundo, mas masidi sa araw ng paghukom. Innahum unasu yatataharun. Falamma jaa amruna fasa'ala ahlul ardi syam famatat ibna falamma jaa amruna ja'alna ala aliha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Tignan niyo sabi ng Allah. Noong dumating na ang parusa na inaantay at inahamon nila, ang pinakamataas sa kalupaan ay aming itinaas ang kalupaan ng Sodom. Inakyat sa kalangitan, sa pinakamataas na kalangitan. Narinig ng pag-iyak ang mga aso, ng mga hayop, ng mga manok, ng mga anghel na narinig nila ang pagsisigawan nila ito. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag kayong lumingon. Anumang marinig nyo, dahil kagimbal-gimbal ang masiding parusa na maririnig mo. Kaya hindi lumingon si Lut at ang kanyang 2 anak o 3 anak ng mga babae, pero ang kanyang asawa ay hindi nakapagpigil na lumingon. Bakit kaya? Ha? Bakit? Yahya. Dahil suwail? Dahil? Gusto niyang makita. Yan, kayo na mahilig makita. Mahilig tumingin. Alam mo nang hindi pwede na tingin ka pa rin ng tingin, kapatid na Abdullah. Diyan ang mapaparusa ng mga tao. Dahil, pamayanan niya ito. Mga kadugo niya. Tama ka bro? Sabi niya, ano kaya mangyayari sa kanila? Ako, ligtas ako dahil ito ay asawa ako ng propeta. Pero hindi nagbigay sa kanya ng kaligtasan ang pagiging asawa ng propeta. At hindi magbibigay sa kaligtasan ng kahit sino sa atin na asawa ka ng sheikh, ustad, propeta, ulama, ay may ililigtas kanya. Dahil ikaw mismo, bawat isa sa atin, ililigtas niya ang sarili niya. Yawmu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Araw na kung saan hindi makakapagbigay sa kanya ng tulong ang pera niya, kayamanan niya, mga anak niya, mariban kung sino ang darating na ang kanyang puso ay busilak na totoo na hindi nagtambal sa Allah at gumawa ng kabutihan para sa Allah. Mga taong matitino. Mga kapatid, itong nangyari sa kaganapan sa kay Propeta Lut alayhi salatu wasalam. Noong nangyari, mga 4, ibang mga pantas, 5 o 4 na mga parusa na dumating sa kanila. Anong parusa? Batid nyo ba na noong maitaas na ang kalupaan na ito, mula sa pinakatuktok ng kalangitan at ibinaba at namatay ang lahat na niisa sa kanila. Walang nabuhay. Walang nailigtas. Namatay ang lahat ng pamayanan ng Qaum Lut. Isa pa doon, bukod doon, dahil nangyari ang kaganapan na ito ay bago mag-fajr. Wa inna subuhu biqarib. Dahil ang fajr ay malapit na at sa pag-aantay ninyo, ang parusa ay dumating ito bago mag-fajr, naging bulag ang mga ito. Binulag sila ng Allah. Pangalawa, itinaas ang kalupaan sa kalangitan at ibinaba
At ang pagbaba nito, mayroon pang mga natirang mga bato-bato na may apoy na nakasulat ang pangalan ng bawat isang pamayanan na isang tao na tatama sa kanya ang batong ito. Wala kang ligtas, kapatid. Kung mayroon kang pangalan, mayroong bato na ahanapin ka. Asa ka nag-atu, asa ka dito nagsulod, wala yan, fahada. Nakadesign na sa'yo, bro. Pinaulanan sila ng apoy ng masidhing mga bato na tinamaan ang bawat isang pamayanan. Pang-apat na parusa, ang lugar na ito na kanilang nasilayan ay hanggang ngayon makikita ang mga bakas. Sa masidhing parusa ng Allah sa kanila, ang masidhing parusa sa kanila na hanggang ngayon ay tinatamasa na lugar na kung sawagin ngayong Al-Baharul Mayyit. Mama an Al-Baharul Mayyit bil lugat al-Ingliziyya, the Dead Sea. Bahar al-Mayyit, Dead Sea. Nasaan yan? Nandyan ngayon dyan sa between Palestine and Urdun. Kung sino gusto niya makita, hindi na kailangan, bro, pumunta ka. Ngayon, search mo dyan sa Google, where is the Dead Sea? Makikita mo, walang kahit sino mang nilalang, maging isda, maging ito ay bulaklak, maging ito ay isang dahon na nabubuhay doon. Pinarusahan ng matinding parusa ang mga ito sa kanilang lugar. So, dito, nangyari ang kaganapan na kung saan ang mga taong gumagawa ng kalapastangan sa kanyang Panginoon ay dumarating sa kanya ang masidhing parusa dito pa lang sa mundo at sa kabilang buhay. Lalong-lalo na sa kabilang buhay kung hindi sila magtatawba. Dahil kahit anong uring kasalanan na ginawa mo, pag nagbalik loob ka sa Allah at nagtawba ka, patatawarin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Ano ang darar? Ano ang epekto nito sa kasaysayan o sa ating lugar kung ito ay mananatili? May sinabi dito ang mga pantas. Sige nga, bago sila magsabi, gusto kong pakinggan sa inyo. Anong maging epekto nito kung ito'y tuloy-tuloy? Ha? Magiging? Mustafa, naunsa ka bay? Ha? Tugnaw karon? Ha? Magiging ano? Adam, okay na? 5 minutes. Bigyan mo ko ng signal. Ha? Magiging miserable ang buhay. Magiging chaos. Ang matitira na lang lahat mga siraulo. Kawalan ng may babago na may papanganak. Puro sila na lang. Wala nang may papanganak na matino kasi wala nang mag-asawa. Ha? Hindi nanganganak pero dumadami. Anong hindi nanganganak pero dumadami? Yun sila. Ano yun? The virus? Ha? Naaawa. Nahahawa, nakakahawa. Yan yung mga ibang mga epekto. Mga kapatid, sabi dito na ibang mga pantas, yung mga epekto nito, pag ito ay patuloy na gumagawa, nawawalan na talaga ang pagmamahal ang lalaki sa babae. At mas gusto niya ang kapwa niyang lalaki. Pag yan na ay ipinatuloy. At hindi yan pag yan ay hindi pinigilan. Epidemyang sakit na pagsubok sa pamayanan. Pangarawa, pagkakaroon ng maraming uri ng sakit. At isa na dyan na lumabas ngayon, noon pa ang AIDS. Ng AIDS ay lahat tayo ay mayroon tayong mga bakterya na nilalabanan ng ating katawan sa pamamagitan ng hindi humiina ang ating immune system. Pero pag yun masisira at mahihina ang immune system mo, masisira, ihina, darating ang AIDS sa buhay mo. Pangatlo, hindi mo inilagay ang tamang bagay sa kanyang tamang pagkakalagyan. Lumagpas ka sa guhit.
Sinunod mo ang kagustuhan ng sarili at kagustuhan ni Satanas. Mga kapatid, wallahi, tignan nyo ang mga kaganapan na nangyayari ngayon kung yan ay meron sa ating pamayanan at sa mga lugar na kung mayroon nandiyan. Ang mahirap kasi yung kasalanan na ginagawa mo na lantaran. Ito, sa kanila, sa isang mga riwaya, ginagawa nila ang fahisha na patagong kasalanan na pinapanood ng iba. Tignan mo yung sinabi ng Allah, balhum adal, ulaika kal-an'am. Ang pagiging bulag ng mata at ng bingi ng tenga at ang hindi pag-unawa at pagramdam ng puso ay katulad sila ng al-an'am, ang mga hayop. Dahil ang mga hayop, ang iniisip lang nila kung ano yung kakainin, iinumin, matutulog. Yun lang yun. Pero sabi dito ni Ata, ibang mufassir, Allah yarhamu, buti pa ang mga hayop na sila ay sumusunod sa paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Allah sa kanila. Na ito ang gawin nyo, ito yung kainin nyo, ito yung direksyon ninyo. Pero ang kafir, ang taong naswail, ang taong makalapastangan, ang taong mapag-imbot sa kanyang Panginoon, sinusway niya ang kanyang Panginoon. At hindi niya sinusunod ang ano ay yung tama para sa kanya. Balhum adal, sabi ng Allah, at mas hindi sila naligaw. Dahil hindi nakapagbigay benepisyo, tulong sa kanila, ang kanilang puso, isipan, utak, at ang kanilang mata, at ang kanilang tenga. Ngayon mga kapatid, durusul mustafada min hadhihi al-qissa. Ano kaya ang mga aral na napulot natin dito sa mga kaganapan na istorya na ito? Na totoong naganap na nangyari. At huwag niyong antayin na may magiging part 2 na mangyari. Dahil ito lantaran na ikinakasal ang lalaki sa lalaki. Babae sa babae. Waliya'udhu billah. Astaghfirullah. Allah yahfad ummatal muslimin. Allahumma amin. Una mga kapatid, anong aral? Sige, bigay kayo ng sample. Follow and obey the commandments of God. Very good. Sundin ang pag-uutos ng Allah dahil kung hindi, darating at huwag mong antayin ang parusa. Hirsul Muslim ala an yasihu fil ardi liyabluga aw liyabligha din Allah azza wa jal linnas fi aqtaril ard. Faqad ra'ayna kayfa kana Ibrahim wa Lutan kharaja litablighi da'wati tauhid fi aqtaril ard. Sa isang Muslim, kaaya-aya sa kanya na mabuti na ang pagpapalaganap niya sa Islam ay hindi lang doon sa lugar na kung saan nandoon siya. Kung may mga lugar tayong pupuntahan, Sheikh Sudais at saka Ali Janaban, pupunta tayo sa Kharj, punta tayo sa Damam, punta tayo sa Jeddah, punta tayo kay Chad. Pumunta ako sa Amerika, wallahi ang layunin ko da'wah. Sabi ko nung nasa eroplano ako, ya Allah, sana man lang paglabas ko o pagbalik ko ng Riyadh, mayroon man lang isang Muslim na mag-Muslim na kahit sino. Wallahi hindi ko inaasahan. Tinanggap ng Allah ang aking panalangin. Nadayo ako sa isang pagtitipon ng mga Maranaw, may isang Amerikano doon, nag-lecture lang ako, tapos hindi ko rin alam, akala ko Muslim din siya dahil asawa niya Muslim. Yun pala, nagkasal na sila kasi ang gusto nila magkaroon lang ng green card para lang makasurvive. Tapos sabi ko, sister, hindi man pwede, dapat mag-Muslim siya. Sabi niya, hindi pa raw, wala tayong magawa. Importante maprotektahan ako at saka yung anak ko. Sabi ko, pag-Muslimin natin. Tinanong ko, Christopher, how are you? How is my lecture? Good. How is Islam with you? Islam is good. Okay, so are you ready to accept Islam? Yes, I'm willing to accept Islam. Ashhadu an la ilaha illallah. Sabi ko, ito na pala yung kasagutan sa aking panalangin. Na may nag-Muslim. Wallahi bro, kung mayroon lang akong kasama na vlogger, o meron akong kasama na alibay, o meron akong kasama, kasi ang problema ko, ako lang mag-isa, lalo nang pumunta ko dun sa New York, dun sa Times Square, bala ko yung mga tao na nandoon, kakusapin ko, hey bro, this is an experimental. I came from Riyadh, I want you to
tell you that how Islam is to you. Do you know what Islam is all about? Maski walang tumanggap. Hindi ko naman aahangarin ng may tumanggap o hindi. Yan isa kapasyahan ng Allah. At least may parating natin ng Islam. Kasi doon, lahat kamunduan. Pero ang Islam, nasa puso ng tao, kaitsan ka man naroroon. Kasawi ang palad. May mga kakapatiran tayo na nandyan na sa Magka-Madina, mayroon nang nandito sa Riyadh na hindi pa nagdarasal ng 5 beses. Maski nandun ka sa lugar na kung saan nandoon ang fasad, pero ikaw ay patuloy na may takot sa Allah at nagtataglay at nagdarasal ng 5 beses, mas mahal ka ng Allah, kaaya-aya ka sa Allah, kaysa sa tao na walang hiya, na walang sidhi, na nandito sa Madina, Magka, na hindi nagdarasal ng 5 beses. O may mga tao dito sa atin na malapit nang pwede tayo makapag-umra, mag-hajj, ni kailanman isang taon ayaw mag-umra, mag-hajj. Buti pa yung nasa Pilipinas, nagagastos ng 200,000 para lang makarating sa magpag-hajj at makapag-umra. Nasaan ka bro? Saan? Saan mo nilagay ang utak mo? Ayaw mo lang magbaglik loob sa Allah? Ayaw mo magtawba? Mananatili ka na mabubuhay dito sa mundo na ito'y lilisanin mo rin? Ad-da'watu ilallah bitablighi fi aqta'il ard. Kahit saan. At huwag kang matakot, iparating ang salita ng iyong Panginoon. Pangalawa, inna dhunuba idha kathurat fa innaha tu'mal qulub. At ang kasalanan na ito ay patuloy na dumarami, ang puso ay nagiging bulag. Pwede ba yun? Puso nagiging bulag? Ang puso ay hindi nakakaunawa, hindi nakakaintindi at hindi na nakakaramdam. وَتُذْلِمُ الْبَصَرَ وَتَمْشِ الْفِطْرَةَ نَقِيَّةً. At pati na rin ang paningin mo sa tama o sa paningin mo sa mali ay magiging tama sa iyong paningin. Dahil sumubra na ang kasalanan. At yung paggawa sa iyo ng pagkalika na likas, mawawala na sa pagka-normal. Kasi abnormal man may mga tao na yan. Ha? Bro, فَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ الرَّجُلُ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ بَدَلًا مِنْ أَنْ يَلْجِيَ إِلَى زَوَاجِ الْحَلَالِ. At nakita natin dito sa patuloy ng paggawa ng kasalanan na sila ay nabulag. Na may mga kababaihan, hindi nila pinapatulan. Sino ang gusto nila? Ang kanilang kapwang lalaki. O babae sa babae. Nakaparehas dyan na matinding parusa dito sa mundo, lalo na sa araw ng paghukom. Protektahan nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pamayanan at ang ating mga pamilya, ang mga kabataan. Min alja'u min az-zawajil halal. At nangingibabaw pa yon na gagawin nilang halal ang pag-aasawa sa kapwa-kapwa na simsim sawa-sawa. Ikaw, Brother Omar, sa panahon na kung saan tayo ay pagsubok sa ganito, kailangan sugpuin at kailangan pigilan. At kailangan hindi ano tawag dito? Hayaan o protektahan o suportahan. Sinong sumusuporta sa inyo? Itaas ang kamay. Wala na may tamang pag-iisip na susuportahan ang mga ito. Bakit? Freedom of choice. Tsaka bay. Freedom of religion. Freedom of choice, religion, maski alam mo na magiging katulad ka ng ngayop, sige lang yan. Nasaan ang tamang pag-iisip? Yun ang sinabi dito. Ya'udul ma'asi thalith. Ya'udul ma'asi anna kulla man hawlahu yaf'alu mithlu ma'siya liyakunu sawa. Bumabalik ang mga kasalanan na nangyayari, na patuloy na ginagawa, at ang mga tao na nagpapabaya ay halos sila ay magkakaparehas na nagkakasimsim sawa-sawa na rin. Tignan niyo yan, bro. Anong naintindihan mo dyan? Ha? Ustad Ibrahim. Ibig sabihin, pag hindi pinagsugpo, hindi yan pinigilan, epidemya na sakit na magkakahawa-hawa. Magkakadamay-damay na, walya'udhu billah. Faqad ra'ayna kayfa kana qawmu Lut kanu yuriduna an yakuna an-nasu jami'an. At makikita natin dito sa mga naikwento natin kay Propeta Lut na ang kanilang mga tao gusto nila lahat sila ay parehas, sawa-sawa. Bisita mo yan, amin yan. Gusto namin kung anong gusto namin.
Kung ayaw mo, umalis ka. Ro, anta barra, anta mafikwais. Sasabihin pa nila sa'yo na ikaw yung walang tamang pag-iisip at sila daw ay meron. Tignan mo yun, yung hindi pagpigil, magkakapare-parehas na yan, bro. At wala'y totoo yan. Sabihin mo sa akin sino kaibigan mo, maski hindi ka bayot bakla, kung sinong kinakaibigan mo, maski tunay kang lalaki, magiging simsim, sawa-sawa ka sa kanya. Kung ikaw ay droga, hindi ka umiinom, magiging simsim, sawa-sawa ka pa rin sa kanya. Kaya sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay al-mar'u ala dini khalili fayandur ahadukum may yukhalil. Ang tao, sabi ni Propeta, kung sinong kinakasama niya ay magiging katulad niya. Kaya hanapin ninyo at piliin ninyo ang mga taong mabubuti na magbibigay ng tamang direksyon sa inyong buhay. Mga taong matakutin sa Allah, may mga taong taglay na kaalaman na silang magbibigay ng dunong ng kabutihan sa atin. Dahil kung sino ang kasama, you are only in one boat, the same. Pang-apat, anna ahlal fasad la yutiqunahu ru'yatal ahallul iman at taqwa walidhalika qauma lut anhu wa an banatihi al afifat akhriju ali lut min qaryatikum innahum unasu yatataharun. Tama naman. Ang mga tao na gumagawa ng mga kasalanan, ng mga kalapastangan, karumaldumal na mga gawain, sila, ang nakikita nila ay hindi sila tumatanggap ng mga payo sa mga taong may mga pananampalataya. Bro, ito ang Islam. Bro, pakinggan mo ito. Sabihin mo dyan kay Ustad na umalis na sila, kay tulog tayo dito. Ayaw makinig ng katotohanan, kapatid na Ismail. Ha? Minsan, sama ka sa pagdadawa, masasaksihan mo at iba't ibang uri ng tao na may tatanggap, mayroong mga insulto, mayroong sasabihin niya, umalis na kayo. Hindi kami interesado. Ano ang sa atin? Huwag tayong magkaroon ng puot, galit, o maging malungkot sa kanila. Ang ginagawa lang natin ay tama. After all, ang gusto natin ay ang gantimpala ng Allah. At ang magbibigay ng gabay ay ang Allah at hindi tayo. Ang sayo, gawin mo lang. Sawiin ta, mafi kalam katir girgir. Ang problema, ikaw nagreklamo ka pa, ayaw mo dun pumunta, hindi maniniwala yung mga yan. Anong gagawin? Ya akhi, al-huda min Allah. Siya ang Allah bibigay ng huda. Panglima, mga kapatid, anna huququ dhayfihi ma yatuhu min al-adha. Ito yung nasabi natin sa kanina. Ang karapatan ng bisita sa atin ay ang protektahan sila sa anumang uri ng kapanganakan, kapahamakan. At katulad dito sa nangyari kay Propeta Lut na gusto niyang ipaglaban ang kanyang bisita. Sa kahit anumang uri ng lakas, gagawin niya. Huwag lang mapahiya siya sa bisita at huwag silang mapahamak. Pang-anim, anna khiyata imra'ata Lut li zawjiha Lut alayhi salam lam yatakun khiyanatun zawjiyya wa inma kanat khiyanatun fid din. Ito yung sinasabi natin kanina. Ang pagtataksil ng asawa ni Propeta Lut sa kanya ay hindi pagtataksil ng pag-aasawa. Anong pagtataksil? Ano? Binigay niya yung hindi dapat sa asawa. Hindi bro, kasi ang usapin dito, sabi, yung pagtataksil ng asawa niya ay hindi pagtataksil ng pag-aasawa, kundi pagtataksil sa reliyon. Kasi hindi siya naniniwala kay Lut. At kung anong gusto ng pamayanan niya, iyon ang sinusuportahan niya. Pero siya, hindi siya nagkaroon ng anumang affairs sa kahit sino. Dahil tandaan, pakatandaan, ang lahat ng asawa ng mga propeta ay hindi kailanman niya nagtaksil sa mga propeta. Bawal sa kahit sinong babae na naging asawa ng mga propeta na nagkaroon sila ng mga ugnayan o pangangalunya sa ibang mga kalalakihan. Pero sa reliyon, oo, pagtataksil sa reliyon, meron.
May mga propeta na hindi naniwala may mga asawa ng propeta na hindi naniwala sa kanila. At dito nagtatapos, mga kapatid, ang patungkol sa kaganapan sa nangyari sa kwento na kay Propeta Lut alayhi salatu wasalam. Patawarin nawa tayo ng Allah, tanggapin ang ating mabubuting gawain, at tayo ay ilayo sa mga uri ng mga ganitong uri ng mga kasalanan. Allahumma amin. A'udhu bi kalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.